Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 11:30 in the morning here in the Philippines. May ipapakita akong video sa inyo tungkol kay General Bantag. Si General Bantag ay nagsalita na tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at kay DOJ Rimulya. Okay? Video yan, ipapakita ko yan sa inyo. Okay? Breaking news ito. So, bago ko yan ipapakita yung video kay General Bantag na nagsalita na ito kay PBBM at DOJ Rimulya, importante na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube natin, please consider na i-subscribe at i-follow itong channel natin, page natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, importante ang follow and subscribe para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Tungkol dito kay General Bantag. Okay? So, itong si General Bantag ay nagsalita na tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at dito kay DOJ Rimulya. Nangyari ito sa programa ni Banatbay na itong si Banatbay ay pumunta doon sa Baguio, sa Cordillera yata, no? Sa lugar ni General Bantag. At in-interview itong si General Bantag at marami siyang sinasabi at isa sa mga highlights dito sa kanilang topic ay tungkol nga dito kay Presidente Bongbong Marcos at itong si DOJ Rimulya at sa kanyang sinapit dyan sa nangyari kay Percy Lapid. Okay? Alam naman natin na itong si Banatbay ay hindi ito supporters ng Presidente Bongbong Marcos sa panahon ng kampanya. Itong si Banatbay ay nag-suporta ito kay Isko Moreno, no? Pagka-presidente. Ngunit meron man tayong hindi pabor sa mga statements ni Banatbay, sa kanyang opinion. Hindi tayo pabor sa kanya when it comes to Presidente Bongbong Marcos. Ngunit when it comes to General Bantag, itong si Banatbay ay sinuportahan niya naman itong si General Bantag. So ang point dito sa vlog natin ay pakinggan natin itong si General Bantag kung ano ang sasabihin niya tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at itong si DOJ Rimulya tungkol sa kanyang sinapit sa nangyari ni Percy Lapid. At mag-comment, mag-react tayo. Sabay tayong mag-comment, mag-react tayo mga audience dito. Okay? So without further ado, i-play natin itong video na ito at magre-react tayo. Okay? 1, 2, 3, play! Tol, kung pwede kong balikan yung sinasabi mo kung may gusto akong sabihin kay PBBM, mayroon pala. Ano? Ang sasabihin ko lang, Mr. President, mahal naming Pangulo, sa tingin ko hindi mag-step down si Secretary Boying dahil anong mawawala sa kanya kung hindi siya bababa. Oo nga eh. Ikaw masasacrifice Mr. President, mahal na Pangulo. Diba? Hindi naman siya binuto ng tao eh. Ikaw ang binuto dahil din kay Vice President Sara. Nagsama kayo, unit team. Pero si Boying, yan ang anay sisira sa'yo. Hindi bababayan sa tingin ko. Tama, guys, tama nga naman itong si General Bantag sa sinabi niya kay Presidente Bongbong Marcos. Para sa'yo, Mr. President, for your sake, bababa si Boying? Parang hindi. Question mark yun. Pero kayo handa kung talagang kailangan. So, ang ibig sabihin ni General Bantag, itong analysis ito ni General Bantag, hindi to analysis ko. Sabi ni General Bantag, Mr. President, yan si DOJ Rimulya, hindi yan bababa sa kanyang pwesto. Okay? Dahil wala namang mawawala sa kanya if bababa siya. Diba? Itong si DOJ Rimulya, alam naman natin na may nangyari sa kanyang anak at itong ngayon ay nakakulong. Ngunit, itong si General Bantag ay hinamon niya itong si DOJ Rimulya na mag-step down sa kanyang pwesto bilang DOJ Secretary. Ngunit, ang sabi ni General Bantag, ikaw ay
anay ng gobyernong Marcos. Ikaw ang sisira sa pangalang Marcos, parang ganun, di ba? Kasi kung tama nga naman itong si General Bantag na sabi niya na walang mawawala kay Remulla, no? Kapag mag-step down siya or hindi siya mag-step down, no? Sa ginagawa ni Remulla, no? Hindi naman si Remulla ang masisira, kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga ginagawa. Especially na itong si General Bantag ay marami ng supporters. Di ba? Compared to DOJ Remulla, marami nang nagagalit kay DOJ Remulla. No, tayo naman ditong mga ako bilang isang vlogger, neutral tayo. Ngunit alam rin natin, alam ko na kung sino yung papaniga natin when it comes to sa situation analysis natin. So dito sa situation ni na General Bantag at DOJ Remulla, parang unfair dito sa part ni General Bantag na itong si DOJ Remulla ay parang nag-conclude na kaagad sa kanyang mga pahayag na itong si General Bantag raw ay yung mastermind sa persilapid na pangyayari. Di ba? So sabi ni General Bantag kay Presidente Bongbong Marcos, Mr. President, ikaw ang masisira dito sa mga ginagawa dito kay DOJ Remulla. Okay? So let's continue the video. Diba? Handa kayo dahil nga para kay Pangulong Marcos. Diba? Sabi, tol. In fairness to General Bantag, ay still, rumirespeto ito kay Presidente Bongbong Marcos. Yung kanang sinuspende siya kay Presidente Bongbong Marcos bilang Director General ng Bucor, di ba? Sinuspende siya kasi itong si PBBM ay nag-follow lang ng proseso, di ba? Na dapat na siyang isuspende muna kasi may ongoing nga na investigasyon. Ito namang si General Bantag ay nag-follow lang kay PBBM kasi nagrespeto itong si General Bantag kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sinabi ko naman noon pa na kay Secretary Boying na, Sir, sanay naman tayo sa gobyerno. Pag dumarating ang bagong administration, nagtetender tayo ng courtesy resignation. Kaya, gagawa ako. Inano niya ako. Wag na daw. So, ano yun? Kusang loob. Kusang loob talaga yun. Dahil yun yung trend. Nung bago yung administrasyon, nagpasa ng courtesy resignation si General Bantag. Bakit sinasabi nila na yumaman ka na sa loob at ang dami mong kita sa loob, tapos ganun-ganun mo lang kung resignan yun? Yun na nga. Hindi, kasi nga, ito si Secretary Bantag, General Bantag, na merong malasakit. Kasi tol, kapag yung bagong presidente kasi, bibigyan mo kasi siya ng full authority para ilagay din niya yung tao niya na kayang-kaya niyang kontrolin. Hindi ko sinasabing hindi niya ako kayang kontrolin, ha? Kasi kalayaan niya yung bilang presidente. Bilang presidente. Ako, sundalo ako. Pag sinabi niya ng presidente, gawin mo to. Yes, sir. Yes, sir. Yes. In fairness, presidente yan ng Pilipinas. At sundalo, kumbaga itong si General Bantag. So nag-follow lang ng orders itong si General Bantag. Pero may respeto lang kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yes, sir. Kaso, pero sana naman, wag sana ma-impluwensyahan itong si Presidente Bongbong Marcos sa mga sinasabi ni DOJ Remulla. Di ba? Kasi unfair kay General Bantag. ito naman nang nangyari. So yun, mga Boss Dada TV super friends, lagi nilang sinasabi na si DJ Bantag yumaman na sa loob. Ngayon, para sa akin, kung talagang yumaman ka na sa loob, hindi mo basta-basta bibitawan yung posisyon. Oo, kasi yun ang livelihood mo eh. Now, merong isang sekretary tayo ngayon na ayaw umalis sa pwesto. Kahit na ang dami. Tama nga naman itong kasama ni Banatbay, no? Na sabi niya, marami kasi ang usap-usapan na itong si General Bantag ay yumaman sa loob ng paghahandol niya sa Bucor. Ngunit maling-mali yun sa kanilang analysis. Dahil itong si General Bantag halos nga nag-volunteer na magpasuspinde dito sa Bucor dahil nga dito sa investigasyon. Diba? Pumapayag lang siya.
na isuspindi kay ah, ah, Presidente Bongbong Marcos. Okay? So para nga nag-volunteer itong si General Bantag eh. palpak. Kahit na meron ng conflict of interest dun sa sinampang kaso dun sa kanyang anak. Pero ayaw pa rin niyang bumaba. Actually, ang Kita niyo yung difference. Oo, yung si General hindi siya kapit-tuko, 'di ba? Eh hindi katulad ni nung isang sekretary natin, mukhang kapit-tuko eh kahit anong pagpapaalis na ng taong bayan. Oo. Siya may pusang loob. Siya pa yung chinichismis na malakas daw o yumaman na dahil sa kanyang pagiging Mayroon daw akong yate. Talagang pangarap ko siyempre, yate yan eh. Eh, diver din ako. Sayang, kung totoo yan, ang ganda sana. Oo nga. Pero eto, Kung mapapansin mo itong si General Bantag, no? Sa kanyang mga galaw dyan during the sasama nila kay Banatbay dyan, kalma, very relaxed. Masasabi ko talaga na ang kanyang konsensya, ang kanyang puso ay talagang malinis, no? Masasabi ko talagang ito, analysis ko ito, this is my own belief. Para sa akin, wala talaga itong kinalaman kay Percy Lapid. totoo. Hindi ho ba yung ginawa ninyong hinukay ninyong yun, eh, di ba sinasabi na Yamashita? Yamashita ba yun? O para doon yung mga nakakulong doon ang maghukay ang ibaon nila sarili nila? Alam mo, Tol, Oh. Isa sa mga issue dito, yung hinukay raw dyan sa Bilibid, sabi nila, naghuhukay raw ito ng Yamashita Treasure itong si General Bantag. Okay? So, pakinggan natin kung ano ang kanyang statement tungkol dito. masasabi kong Yamashita Treasure na naghahunting, maaring sa DOJ. Kasi hapon yung nandun, sinasabi nila eh. May bayoneta daw. Di ba? Eh, baka naghahanap sila doon. Kasi sabi, parang naano ko doon may bayoneta, ganun. Eh, Kaya nga, actually nagtaka nga ako di ba? Siya daw ang naghahunting ng Yamashita. Pero sino naghukay sa DOJ? Nakakuha pa ng mga bungo-bungo. Sila. bayoneta pa ng hapon daw. Bayoneta so, ng hapon. hapon, Yamashita, edi hapon. Baka sila, baka lang naman. So, posible na itong si DOJ Rimulya ay naggawa-gawa ng kwento na sinabihan raw siya ni General Bantag na yung kanyang paghuhukay raw ay Yamashita Treasure. Okay? So, posible yun, no? Kasi dinideny ni General Bantag itong naghuhukay raw siya ng Yamashita Treasure dyan sa loob ng Bilibid. Oo nga. tingin nyo sa ibang bakod, sa loob ng bakod nyo may mga Hukay-hukay. dyan, Oo nga. Na until ngayon, sa balita ng GMA at News 5, no, nakita ko, itong si DOJ Rimulya ngayon ay naghuhukay sila. Marami silang nakita na mga bones ng mga tao na sabi ng mga eksperto ay panahon pa raw yun ng World War II. Dito naman kay sa tingin niyo dito nangyayari sa mga tanim red horse, tanim kabayo, tanim ahas, kung ano-anong tanim na kunwari ine-expose ni Katapang. Ano masasabi niyo dito? Alam mo, Tol, hindi naman talaga tanim yung mga... Yung Katapang na yan, dilawan yan. Inappoint yan ng parang kumbaga officer in charge muna dyan sa Bucor na wala pa si General Bantag. Yan si Katapang, okay? kabayo. Totoo naman eh. Pero Na ito rin namang si Katapang ay hanap ng mga ebidensya sa loob. Kuno. justified yun kung bakit nandun. Yung ahas din, andun talaga eh. Sa tao ko talaga yun eh. So justified din. Yung mga manok pang sabong ay hindi ko alam na yon. Labas na ako doon kasi hindi ko alam kung sinong may-ari. Yung red horse ay definitely. At saka yung sinasabing red horse, may mga konting sabo, mga deadly weapons, recycled na yon. Sa tinagal-tagal niyo po sa Bucor, meron po bang isang instance na meron isang PDL dahil na konsensya siya, nagsuko siya ng shabu sa inyo? Naku. Pwede yun, yung hindi siya yung may-ari. At magdadalawang isip din yon, baka patayin siya, bugbugin. Kahit itong si General Bantag ay
matapang na tao, no? Pero palatawa pala ito, no? Para sa akin, ang kanyang ugali ay approachable pa rin. Mayroong may-ari nun Maliban lang siguro kung napulot nga niya. At, So, malabo yun. Malabo Kasi yun. isang beses, mayroon ako nakita Katagal mga ko. ganyan na sinuko daw ng mga PDL itong mga gamit na ito. May kasyabu. Ang sabi ko sa akin, sa aking show, kung ako adik, sisinhutin ko na lang yan. Kaysa isoli ko sa Hindi, kayo po ba, nung pagpasok nyo doon, laglapit ba sila sa inyo? Eto, yung shabu namin. So sa tagal niyo po doon. Ang sinusurrender lang talaga dyan, cellphone. So, this is already out sa ating topic, no? Dahil tungkol na ito sa mga pangyari sa loob. Ngunit, ang ating main nire-react dito ay tungkol nga dito sa kanyang nagsalita siya tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at dito kay DOJ Remulla sa nangyari nga sa Persilapid na siya yung tinutukoy na mastermind, di ba? Yun naman. At ngayon naman ay nag-usap sila ni Banatbay tungkol naman sa mga pangyayari sa loob ng Bilibid. So, if you will gusto nyong panoorin ang buong video na ito, ay punta lang kayo sa YouTube channel ni Banatbay. Nandun yung full video tungkol dito, okay? Panoorin nyo yan na video na yan kay Banatbay. And magre-react tayo tungkol dito na itong si General Bantag pala, no, basing on my analysis ngayon sa narinig ko na mga statement niya, ay rumirespeto lang pala ito siya kay Pangulong Bongbong Marcos. At itong si Bongbong Marcos, kitang-kita naman natin na hindi ito pumapanig kay DOJ Remulla, hindi naman rin siya pumapanig kay General Bantag. Ganyan talaga. Pag presidente ka, hayaan mo ang investigasyon ang magproseso, no? Mag-investigate. Kahit presidente ka. So, yung ginagawa na suspension kay General Bantag kay PBBM ay part yun ng proseso. Okay? Hindi yun sinuspende ni Presidente Bongbong Marcos dahil ayaw niya si General Bantag. Kaya nga suspension Okay? Kaya may in-charge na officer in charge na si Katapang muna. Okay? So tinatanong itong si General Bantag, no? Kung babalik pa ba siya diyan sa Bucor na pagiging Director General. Sabi niya mahirap na babalik siya na ang DOJ Secretary is si DOJ Remulla. Di ba? Kasi may alitan na silang dalawa nag-aaway na sila. So mahirap na si General Bantag na bumabalik dyan sa Bilibid na bilang Director General. Mahirap na yan. Unless if itong si DOJ Remulla ay mag-resign sa kanyang pwesto, itong si Bantag ay handa na babalik sa Bilibid, no? Kasi itong si General Bantag ay nakakatulong talaga when it comes to yung pagsugpo ng war on drugs, no? In fairness to General Bantag, marami rin siyang nagawa sa bansa natin when it comes to that usapin na yan. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa sinabi ni General Bantag tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at DOJ Remulla. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Patuloy nating suportahan ang ating Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.